Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. So ito nga po, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng Kwaresma. Third Sunday of Lent. Ang bilis po ng panahon. Una, we pray for peace. Let us pray to the Lord. We pray for the leaders of nations. Alam po natin ang nangyayari ngayon. Ang US, Israel, binomba ang Iran. Ang Iran naman gumante. At isinama naman ang mga alam niyang close sa Israel at US. Kaya dyan sa UAE, na maraming Pilipino, dyan sa Bahrain, sa Kuwait, at pati na rin sa Saudi. So we pray for peace. At ganun po, isama na rin ang ating bansa na magkaroon din ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa dito sa Pilipinas. So Lent, ang Tagalog natin ay Kwaresma. Alam naman natin Espanyol yan. At saan nagmula? 40. Kaya tingnan nyo po yung katabi nyo. Nakailang 40 na ba yan? No? So, sa atin, pag sinabi natin 40, 40, life begins, di ba? At 40. Nung unang panahon nga, pati yung manok na maliliit, yung mga chicks, 40 days. Pero ngayon, Ma'am Digna, Ma'am Chit, di ba, ngayon ay 28 days na lang. No, kaya pababa ng paba. Anyway, ito po. Ibig lang sabihin, tong 40 days ng Kwaresma, mayroong himala na pwedeng pwedeng mangyari. Ano kaya yung himala, Tita Linda? No? So sabi, pwedeng magbago within 40 days. Amen? So one time, eto na. Father, di ba may sinasabi kang experiment ng ginawa ng NASA? Ito ngayon, scientific. Pwede magbago ng 40. Aba, talagang mapipilitang ibahago kaya uli ito. Siguro, yan si Sister Faith, ilang beses niya na itong napakinggan. Yung scientific research ng NASA, ng National Aeronautics and Space Administration. Bago sila magpadala ng astronaut sa outer space, they had a training. Kaya lang, kung titignan kasi natin yung outer space, di ba, zero gravity yan, no stability, in constant motion. Papaano kung nandun ka sa rocket, ay di pa gulong-gulong yun, hindi mahihilo ka. Yan ang mangyayari doon. So anong nangyari ngayon? Eto ang nangyari. They were asked to wear goggles with convex lens. Yung goggles, yung malaking maskara na salamin. At yung convex lens, magiging baliktad yung tingin mo. Kaya anong nangyari? Aba, suot-suot nila yon 24/7. Halimbawa, sinong may salamin dyan? Ayan si Ma'am Chit din. No? Pag nilagyan ka ng convex lens, yung nakatayo, pag sinuot mo yon, ano na? Baliktad. Ang tawag dyan, upside down. So with convex lenses, they see upside down. Bakit? Kasi yun nga ang training. Paikot-ikot yung kanilang racket, ay di mahihilo ka talaga. Kaya lang po, mayroong misteryo na nangyari. Something mysterious happened. After 28 days, one astronaut was jumping for joy, tuwang-tuwa. Bakit? Aba, maski siya ay nakasuot ang kanyang goggles with convex lenses, ang kanyang naranasan, nakatayo, upside down. Ibig sabihin, hindi na baliktad. Nagkaroon ng tinatawag ngayong brain rewiring. Anong ibig sabihin yon? Ito yung brain rewiring. After 27, 28, 29, 30 days, all the astronauts, ano nangyari? Experience the same. So, yung baliktad na dahil mayroon silang convex lenses, abay nakatayo na. Ito ay right side
up. Amen. Kaya hindi na nahihilo ang mga astronaut. Ganun pala yun. Nag-adjust mismo. Ano ang lesson? If our brain could do that, how much more the God within us? Ano't higit ang Diyos na nasa sa atin? God could easily readjust our perception of things. Amen? Kaya pala yung mga mali, pwedeng ayusin ng Diyos at itama. Kaya naniniwala tayo sa himala. Pwedeng magbago. Hindi lang 40 days, sa 26 days, pwede na tayo magbago. So God, in His infinite love and mercy, could make the upside down, nakabaliktad, into right side up. Amen. Pwedeng magbago ang lahat. At ito ang connection sa Kwaresma. Lent is a spiritual journey. Isa rin paglalakbay. Hindi lang papunta sa buwan, sa Mars, kundi spiritual journey, isang spiritual na paglalakbay at saan tayo papunta? Sa langit. Kaya pinahan lang po ninyo ang inyong katabi. Makakarating ba sa langit yan? Aba, diba? Ang galing, ano? So ito ngayon, sa langit tayo patungo. At ang simbahan at ang Diyos, siyempre, ano ang gusto ng Diyos? Ang minimithi ng Diyos, ni Jesus, ng Banal na Espiritu Santo, ang ating Amang nasa langit, ay ang paghilom at kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? Very clear. Kaya tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, ang ating Diyos ay nakiisa. He participated in human history. Bakit? Gusto ng Diyos na magbago ang sanlibutan. Sa dami ng pagsubok na nangyayari sa buhay, ito nga nangyayari ngayon, yung gera na yan, at yung nangyayari sa ating bansa, pag tayo ay talagang nakatuon sa Diyos, nakaugnay sa Kanya, may himalang mangyayari, may himalang positibong mangyayari. Balikan po natin yung 2 linggo ng Kwaresma. Ano nga ang unang linggo ng Kwaresma, Tita Linda? Tama, temptation of Jesus. Amen. Yung pangalawa, Manchit, tama na naman, transfiguration. Amen. At simple lang ang mensahe. Pwedeng magbago. Kaya yung ating cameraman dyan, si Gali, Gali, may pag-asa ka pa. Pwede kang magbago. Ganun, ano? Kaya ngayon, eto, meron kasing conflict. May tension between light and darkness. Anong ibig lang sabihin? Saan mo gusto? Di ba? The choice is ours. God gave us the free will to decide. Siyempre tayo, alam natin kung saan tayo. Kay Kristo tayo. Amen? At siya ang magbibigay ng tunay na solusyon sa ating buhay. Kaya ngayong unang linggo ng Kwaresma ay patungkol sa tukso. Tinukso si Jesus ni taning. Ano yung unang tukso? Turn stone into bread. At sabi nila, this is the temptation of money. Pangalawang tukso, throw himself down. Sabi ni taning kay Jesus, ikaw naman ay sasagapin ng mga anghel. Ano yan? Temptation of fame. Pangatlong tukso, bow down, worship me. Sabi ni Satan kay Jesus, nako, temptation of power. Jesus did not give in to temptation. At ngayon, ang daming kababaihan dito. Maling sabihin, kayo mga babae, tukso. Hindi. Mamaya, malalaman natin na hindi tukso ang mga kababaihan. So ngayong Kwaresma, within 40 days, experience conversion. Yan ang hamon sa ating lahat. Anong ibig sabihin? Aba, pag na-convert ka, yung unang tukso, magiging biyaya of the flesh. Anong ibig sabihin? Hindi yung perang tukso. Ano yan? It will become holy money. Ang galing, ano? Banal na material. Ipapakita natin sino ang gumawa niyan. Pangalawa, yung tukso. Ikalawang tukso ay magiging biyaya ng mata. Anong ibig sabihin? It will become holy fame. At pangatlo, yung pangatlong tukso,
Pag nagkaroon conversion, ang mangyayari diyan ay biyaya ng buhay. Ito ang holy power. Kaya yung mga tukso, naging biyaya. At sino ang nagpakita ng mga biyayang ito? The models of blessings. Una, Chuck Finney. Siya ang isa sa mga founder ng duty free shop. At yun ngayon yung katabi niya, magaling mag-shopping yan. Nako, pag yan, yung isa sa founder niya, yan si Chuck Finney. At age 50, he was converted. He was not even identified to any traditional religion. Ang ginawa niya, secretly, yung kumikita siya, nagtatrabaho siya, hindi pang sarili, ibinibigay niya sa mga foundation. Anong nangyari? He's an American, Irish American. Walang itinira sa mga anak. Ang relyo niya, bilyonaryo, $15. Hindi bumili ng mansyon, nakatira sa apartment. Hindi bumili ng mga limousine magandang magagarang sasakyan, panay lang ang taxi. Iniwan niya. At 3 years ago, Chuck Finney died. And he was the one who showed that money could be holy. At yun po ang kahalagahan ng pagbabahagi ng material na bagay. Money became holy. Pangalawa, sikat na sikat. Sino siya? Our own Saint John Paul II. Anong ginawa niya sa kanyang kasikatan? Ginamit niya na ilapit ang mga tao sa Diyos, lalong-lalo na ang kabataan. He was the one who founded World Youth Day. Kaya yung kanyang kasikatan, iginamit upang mailapit ang mga tao, lalong-lalo na ang kabataan sa Diyos. At panghuli, lalo na ngayang power sa Switzerland. He is the patron saint of Switzerland, Saint Nicholas de Flue. May asawa siya, may 10 siyang anak. He was a judge, he was a military leader. But after serving his family, serving his town, his country, naging monk, and he became a saint. Kaya ang money, ang fame, ang power ay naging kasangkapan, naging banal. Last Sunday, second Sunday naman, ang ganda rin. Dapat we should be meditating, reflecting on the sufferings, the death of Jesus. How come every second Sunday of Lent, the theme is about transfiguration? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Nagbabagong anyo na ba? Ayun, yung aking sister-in-law, si Manang Placida. Ang buhok niya naging ginto na. Bay, naging bland. Grabe. Nagbago. External. Pero yung nangyari kay Jesus sa tuktok ng bundok, yung kanyang mukha at ang kanyang suot ang nagbago. Yan si Sister Faith. Kasama natin Sister Rose. Ma'am Chit, no? Ilang beses na nating narating ang lugar na ito. And literally, where Jesus transfigured, ang sarap hawakan. Ano naman ang kahalagahan ng transfiguration sa kapanahunan ng Kwaresma? It is what? Jesus' transfiguration is His anticipation of His glory. What is the application in our life? Kung tayo, alam natin may problema tayong hinaharap, hindi ka magko-concentrate sa hirap. You will immediately anticipate the solution. Your glory, yun ang ginawa ni Jesus. Kaya ano ang lesson? Pag second Sunday of Lent, unahan na natin ang ng pagkapanalo sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen? Kaya pa may pagsubok ka bang nangyayari, sabihin mo to, kaya ko to, panalo ko dito. Kaya yan ang kagandahan. Pakisabi nga sa katabi, panalo ka na. Yan, ang galing ano? Awang kantahan mo pa, ikaw ang nag-uwagi. O diba? Hindi lang ako, pati ikaw. Amen? Yan ang kagandahan ng transfiguration. And finally, third Sunday of Lent, ika-3 linggo ng Kwaresma, we have just heard the gospel. Mahaba nga, no? Ito ang pagkakilala ng Samaritina kay Jesucristo. At ito naman din ang kanyang
paglalakbay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ng isang Samaritana. Anong nangyari? Aba nung una, nung humingi si Jesus ng tubig at nandun siya para mag-igib ng tubig, sabi niya, ikaw ay Hudyo. Maya-maya, nagpaliwanag si Jesus, ang iinom dito, mauuhaw uli. Sir, tinawag niyang Sir. Nung sinabi ni Jesus, mamaya ipapakita natin, ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang bukal. Isa kang propeta. At sabi niya, may Misaya. At si Jesus na mismo ang nagsabi, ako yon. So ngayon, nung makilala niya si Jesus bilang Misaya, at ito na nga ang sinabi ni Jesus sa kanya, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang bukal sa loob niya na bubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Pakisabi sa katabi, my forever. Kung sa love life, walang forever, sa buhay with Jesus, may forever. Yun ang kagandahan. Kaya nga, ito ang mensahe ng Kwaresma. And finally, knowing our Savior, Jesus passed over. There is what we call the passing over of Jesus. Ito po yung ating Paschal Triduum, the suffering, death, and resurrection of Jesus. He is our Messiah. 2,000 plus years ago, Jesus already saved us. Kaya nga, third Sunday of Lent. Next Sunday, Letare, rejoice. Fifth Sunday, and then Palm Sunday, March 29. And then, how many more days of preparation? Let's continue our spiritual journey. Isang spiritual na paglalakbay patungo sa langit. Kaya ito ang ating pinaghahandaan. Mga tagasunod ni Kristo, Q&A, feel mo, feel ko. Gets mo, gets ko. Gawin mo, gagawin ko.